Isabela, medyo kalmado na ito ngayon dahil nadala niya na sa lamang. Bakit? Beach wedding ba talaga ang gusto mo? Oo sana. Kailan mo gusto? Bakit ako ang tinatanong mo? Dahil ang gusto mo ang susundin natin. Gusto kong maging masaya ka sa araw na yon, kaya kung ano ang gusto mo, ay iyon ang gagawin natin, aniya. So, kailan mo gusto? Pwede bang kapag lumabas na lang ang baby natin? Sigurado ka, matagal pa yun dahil pagkatapos mong manganak, magpapahinga ka pa ng ilang buwan. Ayos lang ba sa iyo na ganun katagal? Gusto ko kasi nakasama na natin ang anak natin sa importanteng okasyon sa buhay natin, pahayag nita. Gusto ko kasama na natin siya para masaya. Sigurado ka ba? Yes. Ano pa ang mga gusto mo? Gusto ko lang ng simple pero maganda. Kaunti lang naman ang magiging bisita ko, dahil wala naman akong kamag-anak kahit na isa. Yung mga nagpunta kanina, sila lang ang magiging bisita ko. Kahit ba isa wala kang kamag-anak? Tanong niya, yung 6 na yun, sila lang ba ang magiging bisita mo kung sakasakali? Yes. Why? Nasaan ba ang mga magulang mo? Iniwan ka ba nila, o talagang wala na sila sa mundong ta? Wala na talaga sila, mahina nitong sagot. Aw, sorry, aniya kasabay ng pagyakap dito ng mahigpit. You will never be alone again. You, our baby ang I will be together forever. Hindi kami mawawala sa iyo. Hindi ka namin iiwan. Narinig niyang sumingot-singhot ito habang yakap-yakap niya. Thank you. Why are you always crying? Hindi ko rin alam. Hindi naman ako iyakin dati eh. Hindi kaya itong anak natin ang umiiyak, tapos dinadamay lang ako. Bumangon ito at hinaplos-haplos ang sarili nitong tiyan. Rafael, pakinggan mo nga kung umiiyak ang anak natin. Hindi ko maririnig yan. Try mo lang. Wait, hihiga lang ako. Humiga ito ng maayos at bahagya pang itinaas ang damit na suot nito, kaya ngayon ay kitang-kita niya ang suot nitong underwear. Wag underwear ko ang tingnan mo, itong baby natin ang pakinggan mo. Humiga siya patagilid at dumausdes pababa, hanggang sa tumapat ang mukha niya sa impos pa nitong tiyan at pagkatapos, ay pinaliguan niya ito ng halik at marahan din na hinaplos-haplos. Ang pagiging iyakin ni Isabela ngayon ay ipinapasa pa ang sisi sa anak nila. Hindi naman daw kasi ito umiiyak kundi ang anak nila na nasa loob pa ng tiyan nito. O ano, umiiyak ba ang anak natin? Umiling siya, natutulog siya, kunway sagot niya. Masaya daw siya sa loob kaya wag ka raw maging iyakin para hindi siya malungkot mami. Ha, pumantay na siya ng higa dito pero ang kamay niya ay nananatiling nakalapat sa tiyan nito. Ang sabi ni baby, ingatan mo raw na hindi maging malungkot para hindi rin siya malungkot. Ang sabi niya pa, dapat daw lagi kang masaya at wag mo raw akong aawayin lagi, dahil ayaw niya daw na nag-aaway tayo. Hindi naman kita inaaway ah. Ikaw nga tong umaaway sa akin eh. I did not, giit niya. Ninas lang ako kanina pero hindi naman kita inaway. Paano ba naman kasi, buntis ka tapos ang tagal mong makipag-usap sa labas? Hindi mo ba alam na kapag nagkasakit ka ay maaapektuhan din ang bata? Isa pa sa ikinagagalit ko, ay yung nakita ko na gumagamit ng sigarilyo yung kasama ng kaibigan mo, tapos hindi man lang pinagsabihan. Sinong matutuwa? Inilalagay nila sa kapahamakan ng panganay natin. Hindi naman kasi noon alam na buntis ako, katwiran pa nito. Ang kaibigan ko lang ang nakakaalam na buntis ako. Sa susunod, kung magkakaroon ka ng bisita, papasukin mo na lang dito sa bahay at sa sala kayo mag-usap. Kahit abutin kayo ng ilang oras ay ayos lang dahil alam ko na hindi ka lalamigan sa sala. Sa susunod, iyon po ang gagawin ko. Dapat lang. Hindi na po mauulit yung kanina. Okay, sige na matulog ka na. Kantahan mo muna ako, request nito. I can't sing, sagot niya. Kahit ano lang. Hindi nga ako marunong. Please, kahit ano lang. Napabuga siya ng hangin. Hindi niya alam kung ano ang kakantahin niya dahil wala naman siyang alam sa music. Wala nga siyang alam na kanta. Kumanta ka na, sandali lang. Tumikim muna siya bago niya ibinuka ang bibig niya para kumanta ng kung ano-ano. Ano ba yan? Wala na bang igaganda yung boses mo? Inis nitong tanong, at bahagya pang bumitiw ng yakap sa kanya. Ang sakit sa tainga. I told you, I can't sing. Ang pangit ng boses mo. Who told you that I have an amazing voice? Ang sabi ko nga hindi ako marunong pero,
ipinagpipilitan mo pa rin na kumanta ako. I will sing a song and all you need to do is listen, okay? Nang magsimula ulit siyang kumanta ay sobrang sama na ng mukha nito, kaya kahit natatawa siya ay itinuloy pa rin niya ang ginagawa niya. What? Ang sakit sa tainga. Laging may puwang para sa improvement, Isabela. Bukod dito, ito ang first time. Kaya naman medyo basag ang boses ko. Sobrang sama ng boses mo. Tama na nga, makinig ka lang kasi. Ang dami mo namang reklamo. Nang ibubuko niya ulit ang bibig niya para kumanta, ay tinakpan na nito ang bibig niya gamit ang kamay nito. Ang pangit talaga ng boses mo. Mas maganda pa yung boses ng Poloka sa boses mo, kaya wag ka nang kumanta. Kakanta ka pa ba o hindi ba? Umiling-iling Sly habang natatawa. Sigurado ka. Tumungo siya. Yari ka sa akin kapag kumanta ka pa. Dahan-dahan nitong tinanggal ang mga kamay nito. Halos sa bibig na lang niya ito nakatingin. Halatang inaabangan ang pagbuka ng bibig niya. Matulog na tayo dahil anong oras na. Sa sobrang pangit ng boses mo, nawala yung antok ko, Anito. Ang lala, mas malala pa sa malala. Wag naman sanang magmana tong anak mo sa iyo. Hey, that's too much. Nakangiti niyang sabi. Anak ko yan, kaya dapat lahat ng katangian ko ay makuha niya. Lahat, of course. Hindi pwede. What? Why? Hitsura mo lang dapat ang makuha niya, pagdidiin nito. Hitsura sa katalino siguro tapos bukod doon wala na. Akin na lahat. That's unfair. Ako ang naghirap para mabuo siya, tapos kaunti lang ang makukuha niya. Hindi naman yata tama yun. Bahala ka dyan. Humiga ito patalikod sa kanya kaya naman, hinawakan niya ang dibdib nito para humarap ulit ito sa kanya. Rafael, ano ba yan? Ang likot naman ng kamay mo. Pahawak lang. Masakit nga. Hindi ko naman pinipisil. Nakadampi nga lang ang kamay ko eh. Okay. Humiga ito pati hayaat ito na mismo ang kumuha sa kamay niya at ito na mismo ang naglagay sa dibdib nito. Hawak lang ah. Huwag mong pipisilan dahil masakit. Of course. Do you want us to make love tonight? Tanong niya dahil halatang inaakit siya nito ngayon. No. Then, what the hell is this? Mapang-akit itong tumingin sa kanya. I just wanted to feel your hands on my. Oh, me too. Bumangon siya at may pagmamadali na hinubad ang suot nitong underwear. I want to feel you too. Ano ba? Sino ba ang nagsabi na may gagawin tayo ngayon? Ako. Bukas na lang. Anong bukas? Iba yung ngayon, iba rin yung bukas. Nang maubad niya ang underwear nito, ay isinunod niya agad ang suot nitong damit. Ready? Bukas na nga lang eh. He sealed her mouth with a lot of kisses. Hindi naman ito nagreklamo, bagkus ay malugod nitong tinanggap ang paanyaya niya. Nang simulan niyang halikan ang leeg nito pababa ay napapaliyad ito kaya lihim siyang natawa. Kanina aayaw-ayaw pa pero ngayon, halos ay sabsob na ang mukha niya sa dibdib nito. Nasaan si Chichay Rafael? Tulog pa ba siya? Tanong ng yaya niya sa kanya nang mapansin nito na hindi niya kasamang bumaba si Isabela. Abay ngayon lang yata kayo tinanghali ng bangon. Siniko ni Mang Berto ang yaya niya. Mukhang naiintindihan nito kung bakit tanghali na silang nagising. Kaya pala, o siya, kumain ka na. Dalhan mo na lang ng pagkain si Chichay kung hindi niya kayang humakbang papunta rito. Yaya kaya niya po, aniya. Ayaw niya lang talagang bumangon dahil tinatamad siya kaya pinona na niya ako. Rafael, baka naman nasosobrahan mo si Chichay ha. Magdahan-dahan ka dahil ang laki na ng ipinayat niya. Huwag mo siyang araw-arawin dahil hindi yun tama. Ikaw talaga. Napangiwi siya sa sinabi nito. Medyo nahiya tuloy siya kay Mang Berto. Itong yaya niya, akala mo naranasan na kung paano araw-arawin? Gayong mislan nga ito sa mga lalaki. Twice a week lang dapat o kaya thrice a week, hindi yung inaaraw-araw mo. Dagdag pa nito at kahit kinakalabit ito ni Mang Berto, ay hindi talaga ito nagpapatinag. Saka mo na siya araw-arawin kapag lumabas na ang anak nyo. Wala naman po kaming ginawa yaya. Yung huling lovemaking po namin ay nung araw na ginawa pa namin ang panganay namin. Wey, ay di nga, parehong nag-react ang dalawang matanda. Halatang hindi naniniwala sa kanya. Ang sama nyo naman sa akin. Anong akala nyo, maniokis ako? Bihirang-bihira ko lang galawin si Isabela, dahil nag-iingat ako. Iniingatan ko siya dahil baka maapektuhan ang anak namin.
Nagkatinginan ang dalawang matanda dahil sa sinabi niya. Halatang hindi talaga kumbinsido. Rafael, napalingon silang tatlo kay Isabela na parang nanghihina ang mga tuhod nito, dahil hindi ito makapaglakad ng maayos kaya mabilis niya itong nilapitan para alalayan. Ang sakit ng ano ko, pabulong nitong sabi. Nanginginig ang mga hita ko. Ha, bakit? Siguro dahil sa ginawa natin kagabi hanggang magdamag. Napatikhim ang yaya niya. Ang laki kasi ng tainga nito kaya lahat ay halos naririnig nito. Wala raw ginawa, parinig ng yaya niya. Wala raw ginawa pero hindi makapaglakad ng maayos ang asawa. Sinungaling na talaga ang mga kabataan ngayon. Pasita, ang ingay mo. Ano ka ba? Buhay naman nila iyan, saway ni Mang Berto dito. Paimpol siyang kinalabot ni Isabela. Bakit? Takang tanong niya rito. Sinabi mo ba sa kanila na may ginawa tayo kagabi? Wala, mabilis niyang sagot. Bakit ko naman ipagsasabi ang mga ganoong bagay? Bakit parang alam nila? Tamang hinala kasi yan si Yaya tapos nadadamay lang si Mang Berto. Iginiya niya ito paupo sa dining table at pinagsilbihan na niya ito para makakain na, kahit pa nagbubulungan ang dalawang matanda habang nakamasid sa kanila. Pwede bang sa kwarto na lang tayo kumain? Tanong ni Isabela sa kanya. Halos hat-akin nito ang suot niyang damit para itago ang mukha nito, dahil grabing makatitig ang yaya niya. Mauuna na ako sa kwarto natin. Sumunod ka na lang ha. Magdala ka ng maraming pagkain dahil gutom na ako. Sige, halos tumakbo ito paalis sa dining room kaya sinaman niya ng tingin ng yaya niya. Oh, ba't parang nagagalit ka? Wala akong ginagawa kaya wag mo akong tingnan ng ganyan Rafael. Kaya siya umalis dahil sa iyo yaya. Bakit ako ang sinisisi mo? Tamang hinala ka kasi yaya. Tamang hinala ka riyan. Totoo ang hinala ko at hindi imahinasyon lang. At saka, ba't naman nahiya si Chichay? Natural lang naman yun sa 2 taong nagmamahalan ah. Ang arte niyong dalawa. Yaya, hindi po kasi siya sanay sa ganoon. Hindi naman po siya kagaya ni Ashley na kahit asar-asarin mo, ay tuwang-tuwa pa. Si Ashley kasi ay mahilig sakyan ang yaya niya sa lahat ng biro nito, lalong-lalo na pagdating sa kabastusan. Game na game kasi iyon si Ashley at mahilig din, hindi kagaya ni Isabela, na kahit ilang beses na nila ginawa ay nahihiya pa. Pero kahit ganoon si Ashley, ay siya ang una nito. Siya ang kauna-unahang lalaki na umangkin dito, kaya ganoon na lang ang galit sa kanya ni Asher nung mawala ang kapatid nito, dahil sa kapabayaan niya. Kung nabubuhay si Ashley, sa tingin mo ba kayo kaya hanggang sa huli? Biglang naitanong nito. Posible yaya, hindi naman kasi maliligaw si Isabela sa buhay niya kung hindi nawala si Ashley. Sadyang hindi lang talaga sila nito itinadhana. Gayunpaman, wala siyang pinagsisihan sa mga nangyari sa buhay niya, dahil alam niya sa sarili niya na masaya siya habang kasama niya si Isabela, lalo pat magkakaanak na sila. Mabait din naman kasi ang batang yon. Halos pareho sila ni Chichay ng ugali. Ang kaibahan lang, si Chichay hindi pala salita habang si Ashley naman, ay mapagbiro. Kasal na lang ang kulang sa inyo ng batang yun, kaya lang sa kasawiang palad, ay kinuha agad siya ng Diyos. Nagtatampo lang ako, dahil hindi man lang nila hinintay na gumaling ka, bago ilibing si Ashley. Yaya, bakit nyo ba siya biglang naalala? Ilang taon na ang nakakaraan, pero ngayon nyo lang siya binanggit ulit. Nami-miss nyo po ba siya? Medyo. Bakit? Mabait din kasi ang batang yun sa amin ni Berto. Gustong-gusto ko ang batang yun para sa iyo, pero masaya rin ako na si Chichay ang pumalit sa kanya sa puso mo, dahil mabait din si Chichay at kaya ka pang protektahan. Ang swerte mo sa love life, kaya sana, lagi mong ingatan kung sino man ang kasama mo dahil limitado lang ang oras. Hindi lahat ng oras ay kasama mo ang taong mahal mo, kaya pahalagahan mo ang mga taong nagmamahal sa iyo hanggat kaya mo. Makakaasa po kayo yaya, o siya, kumuha ka na ng tray na paglalagyan mo ng pagkain dahil sigurado akong, gutom na yung mag-ina mo, pag-iiba nito. Damihan mo para hindi mabitin si Chichay. Sige po yaya, ngayon niya lang napansin na nagluto pala ito ng buffalo chicken wings. Hitsura pa lang, makikita mo ng sobrang anghang base sa kulay nitong namumula. Yaya, parang sobrang anghang naman yata nito. Ni-request ni Chichay yan kaya yan ang niluto ko. 3 kilo nga ang niluto ko para hindi siya mabitin eh. Kumuha ito ng mangkok at pinuno iyon ng yaya niya. Dalhin mo to lahat para marami ang makain niya.
Lahat ng gusto ng buntis, ibigay lang natin ang ibigay para hindi maglaway ang anak mo paglabas. Salamat po Yaya, walang anuman. Alam nyo, nagtataka po talaga ako sa ugali na mayroon kayo. Bakit naman? Paiba-iba po kasi ang mga ipinapakita nyo sa akin eh. Minsan po kasi sobrang bait nyo, tapos naman po minsan, sobrang sanggit nyo. Pero kahit po ganyan kayo, mahal na mahal ko po kayo Yaya. Mahal din naman kita kahit papaano, pabalik nitong sabi. Kapag lumabas ang anak mo, tuturuan ko siya ng mabuti para hindi matulad sa iyo na loko-loko. Sisiguraduhin kong magiging matino ang anak mo kumpara sa iyo. Parang sinasabi nyo na masama akong tao ha. Alalahanin nyo, sa akin nakasalalay ang buhay nyo, dahil ako ang mag-aalaga sa inyo kapag hindi nyo na kaya ang sarili nyo. Kaya kung ako sa inyo, magiging mabait na ako para safe kayo pagtanda nyo ng husto. Nako, hindi ako umaasa sa iyo no. Sikmat nito, sige na, lumayas ka na. Dalhin mo na kay Chichay yan dahil baka gutom na yung tao. Pagdating niya sa kwarto niya, ay naabutan niyang nakatayo si Isabela malapit sa bintana habang nakasilip sa labas, na parabang ang lalim ng iniisip nito. Isa, may problema ba? Sinong mas gusto sa amin ni Ashley Rafael? Sino ang mas lamang sa aming dalawa? Siya ba o ako? Kununat ang noo niya dahil sa naging tanong nito, kaya naman, inilapag niya muna sa ibabaw ng kama ang dala niyang tray para lapitan ito. What are you talking about? Bakit bigla mo siyang nabanggi? Anong problema? Who's better, she or me? Baby, magkaiba kayo ni Ashley, sagot niya sabay buga ng hangin. Hindi ko masasabi na mas lamang siya kaysa sa iyo at ganoon din ikaw sa kanya, dahil magkaiba kayo ng ugali, katangian at kagandahan. Pero, sino ang mas mahal mo? Minahal ko siya noon, pero ikaw na ang mahal ko ngayon Isabela. Besides, she's in heaven now kaya hindi mo na kailangan makipagkompetensya kay Ashley. She's my past, and you're my present and future. Yaya, nakita niyo po ba si Isabela? Wala na kasi si Isabela paggising niya kanina. Halos naikot na niya kasi ang buong kabahayan, pero hindi niya ito nakita. Hindi rin naman ito nagpaalam sa kanya kagabi, kung saan ito pupunta ngayong umaga. 6 na buwan na ang tiyan nito ngayon kaya naman, lagi siyang nakabantay sa mga ikanikilos nito. Hindi ba siya nagpaalam sa iyo? Hindi. Salubong ang kilay na sagot niya. Nagpaalam po ba siya sa inyo? Bibili daw siya ng maternity dress. Hindi ka na raw niya ginaisang dahil alam niyang puyat ka, sabi nito. Kasama naman niya si Berto kaya wag kang mag-alala. Nang tumunog ang doorbell ay napanatag na ang loob niya. Siya na siguro yan Yaya. Ha, hindi siya yan, wika ng yaya niya. Kung si Chichay yan, hindi na yan magdo-doorbell dahil may dalang susi ang mga yon. E sino kaya ang dumating? Wala rin akong ideya. Nang lumabas ang yaya niya, ay sinundan niya ito. Hindi pa man sila tuluyang nakakalapit sa gate ng makarinig sila ng sigaw. Yaya Pasita, Rafael, napahinto siya sa paglalakad at ganoon din ang yaya niya, dahil pamilyar sa kanila ang boses ng taong pinanggalingan ng tinig. Hindi na nakatiis ang yaya niya, dahil nilingan na siya nito. Rafael, nakikilala mo ba ang boses niya? Kabuses niya si Ashley, di ba? Pero, malabo pong siya yan yaya. Wala na po si Ashley dito sa mundong to, kaya paano po mangyayari na siya ang taong nasa labas? Pero kilala ko ang boses niya. Kilalang kilala ko. Patakbo nitong tinungo ang gate at mabilis na binuksan. Doon tumambad sa kanila ang nakangiting mukha ni Ashley, habang may dala-dala itong malita. Paanong nangyari na buhay ito? Si Ashley nga ang bisita nila. Ashley, ikaw ba yan hiha? Ako nga po Yaya Pasita. Kumusta po kayo? Nako ayos lang kami, sagot ng yaya niya sabay yakap kay Ashley ng mahigpit. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa mga oras na ta. He was happy that Ashley was alive. Nang mapatingin si Ashley sa kanya, ay ngumiti ito sa kanya at agad na bumitiw sa yaya niya. Love, tawag nito sa kanya habang nakangiti. Patakbo itong lumapit sa kanya at niyakap siya nito ng sobrang higpit, kaya naman gumanti na rin siya ng yakap. I missed you love. Where have you been Ashley? I thought you were dead. Buhay ka talaga. Paano nangyari yun? Kung buhay ka, sino ang inilibing nina Asher sa sementeryo? Naguguluhan niyang tanong kay Ashley. She was hugging him tightly like there's no tomorrow,
kaya medyo nakaramdam siya ng pagkailang. Hey, what's wrong? Kumusta ka na? Sa halip ay tanong nito. Anong ginawa mo sa mga nakalipas na taon? Pasensya ka na kung hindi ako nakatawag agad. I'm really sorry love. Kumalas siya mula sa pagkakayakap dito para panasan ang luha nito. Why are you crying? Nothing. Come on, let's get inside. Iginiya niya ito papunta sa loob ng bahay niya, habang hawak ang kamay nito. Habang naglalakad sila ay nakatingin siya kay Ashley. Hindi siya makapaniwala na buhay ang babae. Marami siyang tanong na gusto niyang mabigyan ng kasagutan ngayong araw, kaya inaanyayahan niya ito sa loob. Hiha, gusto mo bang ipagluto kita ng paborito mo? Tanong ng yaya pasitan niya kay Ashley. Matagal na rin nung huli kitang ipinagluto, kaya gusto kong ipagluto ka ngayon. Sige po yaya, na-miss ko rin po ang luto nyo. Salamat po sa mainit na pagtanggap. Walang anuman hiha, nang tumalikod ang yaya niya, ay sa kanya ito tinanong ng mga bagay na gusto niyang itanong dito. Paanong nangyari na buhay ka? I was there. I saw everything, kaya paano nangyari na buhay ka? At saka, sino ang inilibing ni Asher, kung buhay ka naman pala? Bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Imbes na sagutin nito ang mga tanong niya, ay nginitian lang siya rito. He's dead, that's why I'm here. Ha? What do you mean? No one can control my life. I am now free to do what I want. Pwede bang liwanagin mo yung mga sinasabi mo Ashley? Hindi ko na kailangan linawin pa ang lahat love. Ang mahalaga nandito na ako, nakabalik na ako. Pwede na ulit natin ituloy ang naudlot nating relasyon, nakasal na lang ang kulang. Bahagya siyang napaatras, nang tangkang hahawakan nito ang mukha niya. Daddy, halos mapatayo siya sa sobrang gulat nang biglang dumating si Isabela, habang may mga dala-dala itong mga paper bag. May bisita ka. Humakbang ito papunta sa gawin nila ni Ashley, habang salubong ang mga kilay nito. Sino tong bisita mo daddy? Si Ashley, sagot niya habang tipid na nakangiti. Nagulat siya nang biglang tumayo si Ashley at umabriset sa kanya, kaya naman, dahan-dahan niyang dineklas ang kamay nito, dahil siguradong papatayin siya ni Isabela mamaya. Ikaw, sino ka? Tanong ni Ashley kay Isabela. Buntis ka, sinong ama niyan? Bobo ka ba? Sino ba sa tingin mo? Sinaman siya nito ng tingin sabay iling. Dito na ba yan titira? No, mabilis niyang sagot. Bumisita lang siya rito. Love, dito muna ako tutuloy pansamantala. Pagkontra ni Ashley sa sinabi niya. Ayaw kong tumuloy sa kondo ko, kasi wala akong kasama roon. Isa pa, marami namang kwarto rito kaya pwede akong tumuloy dito. Ashley, you can't stay here, sabi niya. May asawa na ako, kaya hindi na tayo pwedeng magsama sa iisang bubong. Pinutol siya ni Isabela. Let her. What? No. Alam niya kasi kung ano ang mangyayari. Yes, Isabela is pregnant, pero sigurado siya na kayang-kaya pa rin itong patumbahin si Ashley nang walang kahirap-hirap. Ashley, sige na, ipapahatid kita kay Mang Berto sa kondo mo dahil hindi ka talaga pwede rito. No love, pagmamatigas nito. Hindi ako uuwi dahil lang sa babae na yan. Kailan ba naging kayo? Ashley, listen to me. You need to go home. Pwede ka naman pumunta-punta rito kung gusto mo, pero hindi ka talaga pwedeng tumira rito. Please, understand. Let her Rafael, walang emosyon na sabi ni Isabela sa kanya. Let us see how long she can stay in this house. Pero, tiningnan siya ng matalim ni Isabela. Kapag pinauwi mo yan, tatadteren kita ng bala, bulong nito sa kanya at bahagya pang hinawakan ang panga niya. Kapag may nakita ako na hindi ko nagustuhan, iiwanan kita at hinding-hindi muna kami makikita ng anak mo. Baby, I mean it. May one ko na muna kayo, alam nito at walang lingon na umalis. Alam niyang galit na galit ito ngayon, kaya naman, sinundan niya agad ito nang hindi nagpapalam kay Ashley kung saan siya pupunta. Pagdating nito sa kwarto nito, ay kumuha ito ng damit at mabilis na nagbihis. Ba't nagbibihis ka? Saan ka pupunta? Uuwi muna ako sa bahay ko dahil baka makapatay ako ng tao rito. Ano? Hindi ka pwedeng umalis dahil delikado, lalo pat tag-ulan na ngayon. Who are you to stop me? Are you my husband ha? Niyakap niya ito. Baby, hindi ko alam na pupunta siya rito.
Nagulat na lang ako na bigla na lang siyang sumulpot sa harapan ng bahay ko, makalipas ang ilang taon. I didn't expect that she's still alive. Hindi ko alam kung paano nangyari yun pero hindi na yun mahalaga pa, dahil kayo ng anak ko ang mahalaga sa akin ngayon. Bitiwan mo ako Rafael. No, mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap niya rito. Listen to me. Yes, I'm happy that she's alive, pero hanggang doon na lang yon. Alam mo ba kung bakit ako masaya na nakita ko siya ha? Yun ay dahil magagawa ko ng patawarin ang sarili ko. Matagal-tagal na rin kasi simula noong pinarusahan ko ang sarili ko dahil sa pag-aakalang nakapatay ako ng tao Isabela. Huwag kang magalit sa akin dahil lang bumalik siya, dahil kahit bumalik na siya, ay ikaw na ang buhay ko ngayon. Okay, matipid nitong sagot. Bitiw na dahil hindi na ako makahinga. Mabilis niya itong binitiwan. Malaki na nga pala ang tiyan nito kaya kailangan maluwag lang ang pagkakayakap niya. Sorry, hindi ka na ba galit? Hindi na, thank you. Imbes na yakapin ulit ito ay pinaulanan na lang niya ito ng halik sa pisngi nito. I love you.